So, good morning guys. So, ngayon araw, may mga agenda tayong gagawin. So, una nating gagawin, pupunta muna tayo ng hospital kasi para magpa-check up ng hypothyroidism. Yes, meron pa akong hypothyroidism. That's the reason yung eyes ko is medyo parang palabas. Parang sa labas, kaya hindi ako nakakapag-makeup dito guys. Kasi kapag nag-makeup ako, yung makeup pumapasok sa mata. So, super hot din na parang may buhangin. So, hindi talaga ako nagme-makeup. Pati skincare, yes. Yung skincare ko lang dito is face wash. Hindi ako nakakapag-apply ng cream. Kasi kapag natutulog, pagkagising ko ng umaga, super hot day. So, in-stop ko lahat ng mga yon. Pero luckily ngayon is controlled yung thyroid ko. Normal range na siya. Pero kailangan ko pa rin every 2 months pumunta sa hospital para magpa-check up. Para i-monitor guys. Then, tignan nyo naman guys. Oh. Dito sa area na to, ayan. Nakakalbo na rin dahil sa hypothyroidism ko. Pero, dahil nga controlled na, then may ginagamit din tayong mga serum. Ayan na siya, oh. May patubo na siya, guys. Sana tuloy-tuloy. May patubo na yan. Pati rin dito sa kabila, dito, oh. Para akong nakakalbo, guys. Kaya hindi ako masyadong nagtatali pag nasa labas. Nakalugay always. Tapos, tignan nyo naman, ang haba ng buhok. Ayan guys, so hanggang dito ko na siya, lagpas ng puwet. Kasi maliit ako guys, kaya parang mahaba na yung buhok ko para sa akin. Then ito yung suit natin, naka-Indian clothes tayo, para akong bata. Ay! Then meron pa, then dito sa area na to, oh, parang may jawline, pero masakit. So kapag kumakain ako, ngumunguya, super sakit niya. So, kailangan ko rin ipacheck to. Ayan no, super sakit. May jawline. So, nung unang araw, napansin ko na. So, binaliwala ko lang. Then, second day, third day, nireport ko kay Nayan. Parang may jawline ako rito. Sabi niya, infection. Which is true naman. Infection. Kasi, ito yung lip notes. Sama ba ako? Lip notes. Then, hindi naman siya doon sa may thyroid ko. Kasi thyroid is dito, diba? So, wala. Pero kailangan pa rin natin magpa-check up. Baka hindi natin alam, mayroon ng something, di ba? Then, hinihintay na lang natin si Nayan. Andun siya, naliligo. Super tagal niya. Para siyang babae. Then, wala ngayon sila mami saka si papa. Nandun sila ngayon sa shop. Alam niyo, ang sipag-sipag ni papa. So, 5 o'clock, gising na siya. 6 o'clock, andun na siya sa shop, nagbubukas na. Then si mami, nagigising ng mga 7, 8, kagaya ko. Nagigising siya ng 8. Then siya na nagluluto ng breakfast. So habang nagluluto siya ng breakfast ng para sa dalawang matanda, ako naman is naglilinis na. Then sinasalang ko na yung labahan. Ganun po kami, tulong-tulong kaming dalawa dito sa bahay. Then kagabi, nagluto ako ng bungla para sa Siyempre, nung dalawang matanda kasi medyo late na talaga yung pagkain namin ng lunch dito. So, ang lunch na namin is mga 1 or 1:30 kasi sila mami at sila papa nakabukas pa. Then, sa dinner naman namin mga around 10 or 11 na. So, kailangan namin mag-stock ng Chero para sa dalawang matanda. So, in case na magutom sila, may kakainin din. Then, alam nyo ba, mga prutas, tsaka sero yung ini-stock namin para dun sa matanda, para hindi sila magsumbong sa mga kapatid, sa mga anak niya, kasi kawawa si mami ang pinupuntirya eh. So, yun lang guys, naawa ko kay mami. Then, eto rin, papakita ko sa inyo yung sero guys. So, eto guys, yung ginawa ko kagabi. So, eto yung prinito ko. Buksan natin. Ayan na, prinito ko na siya. Usually si mami ang gumagawa niyan. Nakakapagod guys. Kala ko madali. Kaya pala kapag katapos niyang magluto, para siyang pagod na pagod. Yung tipong akala ko nagpriprito lang, nakakangalay. Then eto yung mambra. So imimix lang natin yan. Meron na siyang masala, pero wala pang tadkang na ilagay. Itong masala is yung nasa packet lang, pero kailangan pa ni mami lagyan ng turmeric powder. Then, eto rin, dito sa side na to,
nagluto na si mami ng tinatawag naming ghee or pangpahid namin sa chapati yan or gawin mantika. So, yan yung ginagawa niya. Every 15 days, kapag punong-puno na to ng makan ba? Ay, malay. Ay, makan pala. Pag puno-puno yan na ng makan, ginagawa, sinasalang niya na dito. Then, eto, yung tanghalian namin is okra. Then, tignan nyo naman, oh. Sili, hindi yan mawawala. Then, punta tayo sa grocery store natin. Nakapagdasal na rin ako, guys. So, tara, punta muna kami sa hospital. Tignan nyo naman, guys, oh. Ayan, oh. So, pang-apat na to na ganyan na. Ayan, oh. So, yung the rest, yung mga nahiwa-hiwa ko, tinapon ko yun. Then, mayroon pang natitira. Ito, oh. Ayan. Ito. So, in case, itatapon na lang namin to, guys. Sayang yung 30 kilo na watermelon. Ayan, oh. Ilang araw pa lang yan dito. Mga 2 araw pa lang yan. Ganyan lang nangyayari. So, ingat-ingat guys ang mga nabibiling pagkain sa labas kasi ini-injectan nila ng chemical para tumamis at pumula. Hindi ko nabubuksan to, itatapon na lang. Kasi nag-decide kami kagabi na itatapon na lang. Tapos, eto na. Ayan o. Lang yan naman talaga, oh. Guys, kapag bumibili kami ng madaming mga prutas, usually dito sa ilalim namin nilalagay, hindi sa ref. Kapag mangga or mga malalaki, mga bultuhan talaga ng mga prutas. So, dyan namin nilalagay sa ilalim ng upuan ng sofa. Kasi kapag dito guys namin ilalagay, so may mga bisita kaming pumupunta, ang nangyayari, nauubos agad. So, kami ang nauubusan, kami ang nawawalan. So, ngayon, nilagyan ko ng Sunrox. Pagkatapos ng Sunrox, nilagyan ko ng Downy para mabango. Ayan no, nakakagalit naman. Sayang yung 30 kilo na watermelon. Sayang yung pera. Ayan no. Tatatlo na lang yung naiwan guys. Actually, mga ilang 7 ata yan. So, yung 3 is tinapon na namin. Yung una-una ha, yung kagabi. Tapos ngayon na naman yung pang-4, yung nagtubig. Wala pang 2 araw. 2 araw pa lang sa amin tong watermelon na to ha. Kakabili pa lang ni Papa. Sayang. Then alam nyo yung texture niya, matigas. Ayun no, super tigas. Parang hindi pa hinog, pero parang na-injectan nila ng kung anong chemical para lang mapapula at mapatamis. So, hindi na namin to kakainin. Itatapon na lang namin guys. Kaysa naman mapagastos pa kami ng mas mahal, 'di ba? Tapon na lang yan for our safety din. Wala nang kakain. So malinis na, wala nang amoy. Ang baho guys, maasim na ewan. Basta mabaho. So napalinis tuloy ako ng sahig namin, no. Actually nililinisan ko naman to araw-araw. Pero grabe kasi yung amoy niya. So 3 map. Una, Sunrox. Then, tubig. Then, yung Downy. Dinawnian ko na lang para bumango, guys. Ayan. So, ngayon matutulog na ako. Kasi tapos naman na yung gawain kong bahay. Then, anong oras na? 11. Ay, 1. Sorry, 1. Tapos, wala pa sila mami and papa. So, hindi ko na sila hintayin kasi gusto ko na magpahinga. Sumasakit na, guys. So, dumating na yung result ng lab test ko, tsaka yung ultrasound. Yung ultrasound is normal about dito sa thyroid ko. Pero, yung dito sa side na to is may maga talaga siya. So, wala namang ikaka-worry dito kasi ano lang naman siya. Normal, ay anong tawag doon? Infection lang. So, kailangan lang uminom ng gamot. Pero hindi naman ako nilalagnat or sinisipon or may ubo. Wala. Masakit lang siya. So, luckily, masakit or else. Diba? Pero mas okay na yung maagapan kaysa naman magsisi sa huli. Diba? So, ngayon naman, mayroon tayong bisita. So, special na naman yung lulutuin natin.
So, madami tayong lulutuin. Last time, nagsamosa. Yung sa fiancé ng family ng brother-in-law ko, kumain sila dito. Ngayon naman is kamag-anak ni Papa, which is Kaki, Kaka, then Motaba. So, 4 na tao lang yung bisita natin. Nakakain dito ng gabi. So, ang lulutuin natin ay idli sambar, then chutney, then chili pakoda. Chili pakoda. Chili pakoda ba tawag doon? Badja. Chili badja lang. Then, magra-rice tayo. Jeera rice. So, kaya maaga tayong magluluto ngayon. So, luckily, normal lahat yung ating blood test, ultrasound sa thyroid, then eto lang ang problema. Pero, else, wala na. Healthy na tayo. So, guys, tapos na ang araw ko ngayon. So, bali ako lang yung naglutong mag-isa. Diba? Siyempre, ang daming mga niluto. So, nag-start ako ng 5 o'clock. 5 o'clock that I start or 6? 5 o'clock. 5 o'clock that I start na magluto. So, ilang dish yung niluto ko? Idli, sambar, chutney, then samosa, then baja. That's all. And then jeera rice. 6 item. 6 item yung niluto ko. Then, alam nyo ba, ang pinaka-ayoko sa lahat, yung maghugas. So, ang ginagawa ko, guys, dahil may tumutulong naman sa akin. So, ako lahat nag-prepare ng mga pagkain namin. Pero, yung mga hugasan, tinambak ko lang sa gilid. Siyempre, para may gagawin naman sila, hindi lang sila yung kakain, di ba? So, tinulungan niya ako, siya na yung naghugas. So, huwag kayong mag-asawa ng Indiano kung ayaw nyo yung setup na ibabahay lang talaga kayo. Yung tipong kayo yung maglalaba, maghuhugas, pagsisilbihan sila, then hindi lang yung asawa mong pagsisilbihan mo, kundi buong angkan kasi sila is extended family. So kasama nyo yung family niya, nanay, tatay niya, plus yung grandparents niya pa. So hindi lang yung family mo, which is ikaw, then asawa mo, then anak mo ang pagsisilbihan mo. Kasi dito, sama-sama sila lahat sa isang bubong. Dito pumapasok yung napag-aralan mo nung bata ka, na ang nanay ay ilaw ng tahanan, na talaga sa bahay lang, then ang tatay ay haligi ng tahanan. Tama ba ako? Or baligtad? O tama, haligi ng tahanan. Pero ang maganda dito guys, yung mga lalaki is talagang nagtatrabaho, provider sila. Talagang ibibigay nila lahat sa'yo. If you are brave enough, so, go for it. Kasi hindi mo naman pagsisisihan talaga. Kasi stick to one ng mga Indiano. I can assure you that. So, kung napunta ka naman sa Indianong madami ang asawa, bahala ka na sa buhay mo. No. Background check, guys. Kasi dito naman, may mga religion na mayroong asawa, 2 asawa, 3 asawa. So, make sure na mag-background check kayo para hindi naman kayo kawawa kapag pupunta dito sa India. And make sure you have your own kwarta, pera. Then, dapat hawak nyo yung passport nyo para in case na may mangyari, makakaalis ka. Then, always update your visa. Yun lang, guys. Tignan nyo naman, Paka-oily ng ko. So, matutulog na ako. Pero bago ako matulog, syempre, maliligo muna kasi napagod ako ngayong araw.